ito kayo sobre, o birthday ni pastor. Wow! Ba, hindi ganun. Iba ang batas dito, iba ang batas dito. Ano ang batas dito sa atin sa New Testament sa paraan ng pagbibigay yung binabasa nila? Ano ho? Magbigay ayon. Diba? Sa iyong ano ng puso. Walang dikta. Walang ganun. Ano po? Alam ng Diyos kung ikay nagbibigay ng masaya o masama ang loob. Pag masama loob, huwag ka magbibigay. Nagkakasala ka. Ano po? I-ano mo yan sa iyong sarili. Yun ang sinasabi, ang luma hindi mailalagay sa bago. Dahil lipas na, kaya luma na, ang bago ay siyang dapat kilalanin at dapat sundin. Nagsasalita si Jesus tungkol sa bagong tipan. Hebreo 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, kinakailangang palitan naman ang kautusan. Wala na tayo sa ilalim nito. Ano po? Nasa na tayo ngayon? Dito. Kaya nga makikita nyo dyan sa labas, di ba? Church of Christ, ano nakalagay? NT. Yan yung nakarehistro sa atin sa Securities and Exchange Commission. New Testament. Ano po? Hindi naman ibig sabihin, winawalang saysay natin yung kay Moses. Hindi po. Kasi nga, tapos na nga eh. Tapos na yun. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, yung priesthood, kinakailangang palitan din naman ang kautusan. Na kay Jesus Christ na tayo. For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Ano po? Kaya na kay Jesus Christ na tayo. Siya na yung hain. Siya na yung pinatay ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Hindi natin kinakailangan magdala rito ng Brother Millard, ito yung ano, yung baboy. Ako naman, nahatid ko. Brother Millard, ito yung baka. Ako, puro dugo tayo rito. Abi, nasa New Testament tayo? Di ba? Isang hain na sa pangkalahatan. Si Jesus ang tumubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Colossus 1:27. Konti na lang po. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung paano kadakila ang kamangha-manghang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makabahagi. Ayan o, nasama tayo. Saan? Sa kaligtasan. Dati sa mga Hudyo lang. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Sabi ni Pablo, akala ba ninyo pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Sabi ni Pablo, sila yung mga lingkod ng bagong tipan. Are we beginning to commend ourselves again, or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? Kayo mismo ang aming sulat, sabi ni Pablo, ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming mga puso upang makilala at mabasa ng lahat. So dahil sa inyo, ng mga ginawang alagad, ayan, kayo yung mga buhay na patotoo, parang gano'n. You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everybody. Ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta. Hindi codified law. Ano tinutukoy niyang tinta? Yung sa 10 utos. Diba yung ganyan? Hindi kayo nakasulat sa tinta. Yan. Ibigin mo, gano'n. Hindi doon. Kundi, isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato. Yun o. Kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Ayun. Yung parable of the sower. Yung Word of God na tinanggap po natin, na nasa puso natin. Ayun. It is clear that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not on tablets of stone, but on tablets of human heart. Dito tumama sa atin yun. Hindi kagaya nila na meron silang codified law. Mapapatunayan namin, isinulat ito ng Diyos. Parang gano'n. Di ba? So ang mga talinghagang ito ay paghahalin tulad sa mga bagay na ginawang ilustrasyon ni Jesus. Para sa mga tagapakinig, patuloy na lumawak ang naabot ng Ebanghelyo. Sa paglipas ng mga panahon, mula nang maglabasa ng mga sulat ng 50 AD, yan, hanggang sa pagpapatuloy
malawak na narating ng Kristyanismo. Ayan o. Christians are the largest religious group in 2015. Ayon sa survey, 2.3 billion. Number of people in 2015 in billions. Ayan o. Kaya nga tayo yung magugulo. Lahat ng mga Kristiyano magugulo. Kasi ang dami-daming nagtuturo, ang dami-daming nagbabasa, nagtatalo-talo sila, at sila ay hindi magkaunawaan sa nakasulat. Yan ang isang halimbawa. Kaya lalabas nito sa huli, dalawa lang ang magtatalo. Kristiyano at Muslim. yan lang makikita natin tumataas ang bilang. Marami ding mga Muslim na naging Kristiyano. Yun namang ibang mga Kristiyano naging Muslim. Ayan o. Lalo lang sila. Diba? Pag tinignan mo, saan ba sila nang galing? Ayon dun sa kasaysayan mo kay Abraham, di ba? Angkan ni Ismael at angkan ni Isaac. So ito ang isang pruweba na kung bakit patuloy ang pagsasabog ng salita ng Diyos sa paraan ng mga talinghaga para abutin ang Ebanghelyo ang lahat ng tao. Ako, hindi yan sa pilitan. Yan ay simpleng pagpapaliwanag lang para dalhin tayo sa Diyos. Wala pa rin tayong magagawa dahil kung tayo ang magdidesisyon kung ano ang ating pananampalataya o paniniwala. Ano po? Ilingin natin sa Diyos kung alin yung ating kikilalanin. So maraming salamat po muli sa inyong pakikinig mga kapatid. Nawa tayo ay nadagdagan ng kaalaman patungkol dito sa mga talinghaga ng ating Panginoong Hesus. At kung loobin ng Panginoon, sa November 5, muli ay isa-summarize natin to. Pangkalahatang parables dun sa ating pinaksa. Muli po tayong